Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Kaya pala desperado na itong si Sara Duterte sapagkat hindi lamang impeachment ang kanyang kinakaharap. Meron pang mas matinding parating na problema at nakakaharapin itong si Sara Duterte at ito po yung ICC. Kasi siya mismo nagsabi, siya po ay nasa listahan ng mga aarestuhin ng International Criminal Court. Ito mga kababayan, ayon po sa report ng Billionaire News Channel, sabi po mismo ni Vice President Sara Duterte na siya po ay nasa listahan. Marami po ang nasa listahan. Senator Bato de la Rosa, Albayalde, si Danao, Karamat, at maging si Bongo, mga kababayan, ay nasa listahan po ng ICC na susunod na arestuhin pagkatapos po inaresto nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po ang kakaharapin pa nila. So hindi lang po impeachment, pagka nagkaroon po after elections, nagkaroon na po ng mga bagong senators, ay maumpisa na po ang impeachment. So hindi lang yan ang iniisip ni VP Sara Duterte. Yung susunod ay yung ICC. Depende mga kababayan kung sino mauuna So kaya pala ganyan si Sara Duterte. Sobra na pong desperado. So ang ginagawa niya, inuuna niya na mapigilan ang kanyang impeachment. Kaya nga ikot ang ikot kung saan-saan mga kababayan Yung mga pumirma po doon sa kanyang impeachment, iniisa-isa niya yung mga distrito. Ang kanyang kinakampanya, yung mga kalaban ng mga kongresista na pumirma doon sa impeachment. Di ba ginawa niya sa Maynila yan? Binanatan niya si Valeriano, binanatan niya si Joel Chua, binanatan si Kong Abante. Buti na lang nandun si Atty. Princess, Kasi talaga nga sinupalpal etong si Sara Duterte ni Atty. Princess. Tama naman ang sinabi ni Atty. Princess Ano ba ang ambag mo diyan sa Maynila? At tatayo ka sa kanilang lugar, sisiraan mo yung mga opisyales na nandoon na naglilingkod sa lungsod ng Maynila. Kaya galit na galit si Princess Abante. Dahil dayo? Liga? Merong hugot, merong ibang player, etong Yormes Choice. Inimbitahan pa nila etong naninira sa Maynila. Kaya marami rin nagagalit kay Isko Bakit mo inimbitahan yan? Manileño ka. Huhugot ka ng isang tao na maninira at ang sisiraan ay ang kapwa mo Manileño. Akala ko ba mahal mo ang Maynila? Bakit ganun? Gumamit ka pa ng ibang tao para siraan yung kapwa mo Manileño. Kaya po nagagalit na ang mga Manileño dito po sa grupo ng Yormes Choice. Bakit mo hinayaan na lait-laitin, sira-siraan itong mga lehitimong taga Maynila? O paano na kapag ikaw ay nanalo dyan sa Maynila? Di mas lalo na. Ngayon nga, hindi ka pa nananalo, ganyan na ginagawa mo. Kaya mga kababayan, paalala ko sa Maynila, hanila ko na ang buong ticket ng Asenso Manileño para po tuloy-tuloy po ang pag-asenso ng mga batang Maynila. Kasi pag sa iba po kayo napunta, yari kayo. Palilibutan kayo ng mga DDS, mga pro-China. Wala nang ginawa. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay puro siraan, laitin. Etong ating gobyerno, maging ang gobyerno ng Maynila, na wala na pong pinipili. Ganyan po siya kasi gusto niya makaganti doon sa mga nag-impeach sa kanya. Ayan po ang gusto niyong maging presidente. Mapaghiganti, puro pot at galit. Nasabi nga ng ilang mga nakakausap ko, hindi naman yan pwede maging presidente. Bakit? Hindi naman marunong yan. Speech nga lang yan, hindi pang international Ikli-ikli nga, hindi pa makabisado Ayan po yung naririnig ko na sinasabi sa akin. So ayan mga kababayan, at ayon po dito sa report, hindi pa naman daw siya. Uunahin muna si Bato de la Rosa at etong dating PNP Chief Albayalde at mga dating mga opisyales ng PNP. At pagkatapos niyan si Bongo at pagkatapos niyan siya na, Sara Duterte. Kaya po talaga naman po expect ninyo na kabila ang banat ni Sara Duterte sa mga congressman. Iikutin niya yan lahat. Sisiraan niya
yung mga congressman na pumirma sa kanya impeachment. Imbis na ipaliwanag niya kung saan napunta yung confidential funds na ipinamahagi niya doon sa mga tao na hindi naman pala tao, kundi mga inventong pangalan. So kaya pala, mga kababayan, sobra na nga desperada etong si Sara Duterte dahil nga po, naku, susunod na siya sa listahan. Ayusin niya muna yung impeachment kung kakayanin niya para in case na siya ay maging presidente, haharangin niya ICC. Pero malabo pa po yan sa sabaw ng pusit. Kasi majority ng Pilipino ay gustong ma-impeach si Sara Duterte. Okay. Speaking of Manila, mga kababayan, ito naglabas na naman po ng panibagong survey. At ito, mga kababayan, kabahan na kayo. Kabahan na po. Ito nga nagsasabing sila'y mananalo ng landslide, mga kababayan. Itong grupo ng mga DDS. Ito po yung grupo na nag-imbita dito po kay Sara Duterte para siraan ang kanilang kapwa Manileño. Grabe, mga kababayan, ha. Manileño ka. Mag-iimbita ka ng hindi taga Manila. Magsasalita. Ang sisiraan kapwa mo Manileño. Bakit ganun? Dapat ang problema ng Manila ayusin ng mga Manileño. Kung meron kayong hidwaan o dahil eleksyon, ayusin nyo. Dapat kayo-kayo lang dyan sa Maynila. Hindi yung gagamit ka ng ibang tao, nakalaban pa ng gobyerno, babanatan yung mga kalaban nyo sa politik. Bakit ganon? Bakit hindi nyo na kaya? Kung si Sara desperado na rin ba itong Yorme's Choice? At kailangan pag gamitin itong nga kalaban ng gobyerno para siraan yung kanilang mga kalaban. O, kaya naman nauto kayo o nabudol kayo ni Sara Duterte. Kaya marami na pong mga taga Maynila ang dismayado at talagang lilipat na po kay Mayor Hanny Lacuna. Ito pa isang dahilan kung bakit. Sa latest survey, mga kababayan, Isko Moreno, 48%. Sam Bersosa, 8%. Hanny Lacuna, 40%. So ano ibig sabihin yan? Dikit na po, mga kababayan ng labanan. Ilang linggo na lang, mag-eleksyon na. Si Hanny Lacuna, umaangat. Ha, guys, umaangat si Hanny Lacuna. Si Isko Moreno, bumababa. Lalo na si Sam Bersosa na iyakin at sumbongero. Oh, kailan kinuha to? Hindi pa po nangyayari yung pambabastos ni Sara Duterte diyan po sa lungsod ng Maynila. Sigurado sa susunod na survey, tingnan ninyo mga kababayan. Kung eto dikit, susunod na survey sigurado dikit na dikit. At ito ay survey lang. Kayo po ay umikot dyan po sa grounds. Pakinggan ninyo ang sigaw ng taong bayan. Panoorin nyo yung mga video ko sa Facebook. Maraming trolls doon pero marami rin talaga ang sumusuporta kay Hanny Lacuna. Sa YouTube, mga kababayan, lahat ng komento ron, halos lahat. Galit na galit kay Sara Duterte at galit na galit kay Isko Moreno. Naglipatan na po sila kay Hanny Lacuna. Kaya kayo po, yung mga nadismaya, yung mga nagalit, yung mga nabuisit dito kay Sara Duterte at kay Isko Moreno dahil pinayagan niyang tumayo sa entablado nila. Na wala naman etong si Sara Duterte, wala namang naiambag dyan sa mga distrito ninyo. Pero puro paninira ang binitawang pananalita, bastos. Sabi nga nila, ugaling basura. Yan ba ang gusto ninyong maging presidente? At yung nagbigay ng pahintulot na magsalita yan dyan mismo sa Maynila, papayagan nyo ba na pamunuan kayo neto? Mga kababayan, isip-isip. Kapag ang Yorme's Choice ang napwesto, sigurado po, hawak po kayo ng DDS. Hawak po kayo ng grupo na naninira dito sa gobyerno. Nakakatakot po yun, mga kababayan. Doon po kayo sa grupo na kung saan sila'y sumusuporta sa gobyerno, sa mga programa ng gobyerno. Halimbawa na lang, eto, gusto ko na rin banggitin, yung 20 pesos na bigas, mga kababayan, na imbis ikatuwa ni Sara Duterte, dahil ito po ay para sa taong bayan, ginawa pang issue, pambubudol daw. Ang tagal-tagal nilang hinihintay yung 20 pesos na bigas, yung eto na, sisiraan pa niya. Utak talaga, mga kababayan .
Ayaw niyang umasenso Pilipinas. Ayaw niyang maging successful ang administrasyon. Bakit? Kasi, alam mo na, gusto niya pumesto eh. Yung mga ganyang programa, mga kababayan, dapat nating suportahan. At yung 20 pesos na bigas, good news. Pabibili nyo na po sa mga kadiwa centers, mga kababayan. Good news po yan. At yung bigas na 20 pesos, hindi po yan yung sinasabi ng mga trolls nila na nabulok, na madumi, hindi po. Ang presyo po niyan ay 33 pesos ata pataas. Kaya lang po bumaba dahil gusto po talagang tulungan ng gobyerno na maibsan ng konti ang kahirapan at sinubsidize po ng gobyerno. Kaya eto mga busit na panay paninira, imbis na matuwa, talagang naninira pa eh. Hindi ko maintindihan eh. Gusto nila lumubog ang Pilipinas. Papayag ba kayo ng ganon? Siyempre hindi. Kasi tayo apektado. Itong mga kupal na mga politiko, mayayaman na to eh. Tayo maapektuhan. Kaya wag po kayong magpapaloko sa mga yan. Sariling interest lang ang iniisip ng mga yan. Kaya mga kababayan, dikit na laban. Pero survey lang po ito. Ang totoo po niyan mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, nagsasalita na po ang silent majority. At ito po ang sinasabi nila, ayaw na namin dun kay Yorme dahil maka-Duterte. Ayaw na namin kay Sam Bersosa dahil iyakin at sumbungero. Doon na lang kami kay Mayor Hani Lacuna. At least, sigurado kami na hindi kami iiwan. Kasi sa 2028, sabi nila Sara Isko daw eh. Pag na-impeach daw si Sara Isko, malamang papasok si Amy Duterte. Hindi na po Marcos yun, Duterte na eh. So, huwag niyo pong hayaang hawakan ng mga maninira, ng mga kalaban ng gobyerno ang Maynila. Guys, isip-isip po kayo. Alright, so, nako. Eto pong si Sara Duterte, sobrang desperado na. Dahil nga po, susunod na siya sa listahan ng ICC. Kaya ginagawa niya, hinahandangan niya itong impeachment sa pamamagitan ng paninira ng mga kandidato na pumirma sa kanyang impeachment. Gumaganti po. At gusto niya matanggal sa pwesto. Pero hayaan nyo ba? Didiktahan ba kayo na itong isang opisyalis ng gobyerno? Pangalawa, sa pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na ngayon anong ginagawa? Wala nang ginagawa. Iniwanan na po ang trabaho niya sa kanyang mga staff niya sa Office of the Vice President. Ginagawa niya, wala na. Puro pansarili ng kapakanan ang ginagawa at para po sa kanilang pamilya. Hindi na po maglingkod sa interes ng taong bayan. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.